Walang mali sa tawag ni Scott Foster sa finals. Warriors ang unang nakabenepisyo sa trade ni Desmond Bane. Markelle Fultz sa Warriors at viral ang ginawa ni Durant at Butler sa social media. Ang Indiana Pacers head coach na si Rick Carlisle ay tahasang tinuligsa nitong Lunes ang lumalakas na publikong batikos sa officiating na sumunod sa panalo ng Oklahoma City Thunder sa Game 4 ng NBA Finals at tinawag ang reklamo tungkol sa mga di umano'y maling tawag at hindi pagtawag, partikular na ang mga sangkot si Scott Foster, isang veteranong NBA referee, bilang sa kanyang mga salita, kakilakilabot at kalokohan. Si Foster na nagre-referee sa NBA simula pa noong year 1992 ay tumawag ng 23 sa mga fouls na iyon ayon sa pagsusuri ni Tom Haberstroh, isang NBA writer ng Yahoo Sports. Maraming fans at mga tagapag-analisa ang nagreklamo tungkol sa sobrang dami ng tawag sa laro at sa dami ng beses na bumusina si Foster sa kanyang tawag. Nilinaw ni Carlisle nitong Lunes na nakakasakit at hindi makatarungan ang ganitong mga batikos. Pagdating sa officiating, sa palagay ko'y kakilakilabot ang ilang mga bagay na nakita ko tungkol sa officiating at kay Scott Foster partikular, ani Carlisle. Kilala ko si Scott Foster sa loob ng 30 taon. Isa siyang mahusay na opisyal. Mahusay ang naging trabaho niya sa playoffs na ito. Ilang beses na namin siyang naranasan mag-referee sa amin at ang nakakatawang scrutiny na binabato sa kanya ay kahindik-hindik, hindi makatarungan at kalokohan. Nang tanungin kung aling mga batikos ang partikular na tinutukoy niya, tumanggi si Carlisle na magdetalye. Hindi ko napapasukin pa yan, aniya. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Matapos ang Game 4, sinabi ni Thunder coach Mark Daigneault na wala siyang nakitang mali sa dami ng tawag na tinukoy ng isang reporter bilang 1 toneladang free throws. Well, 1 toneladang fouls ang nangyari kaya 1 toneladang free throws din ang naging resulta, ani Daigneault. Sa palagay ko maganda ang naging trabaho ng referees ngayong gabi. Parehong teams ay maraming free throws. Pisikal ang laro, ganito ang naging takbo ng laro. Pisikal sa magkabilang dulo ng court para sa parehong koponan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, si Markelle Fultz ay pumirma sa Sacramento Kings sa kalagitnaan ng 2024-25 NBA season. Tinapos niya ang taon na may average na 2.9 points, 1 rebound at 1.3 assists per game while 41.8% shooting percentage from the field in just 21 games para sa limitadong minuto. Ngayong summer muling magiging free agent si Fultz at maaaring pumirma sa kahit anong team sa liga. Ayon sa isang NBA insider na ang isa sa mga kuponang isaalang-alang ang pagpirma sa 27 taong gulang ay ang Golden State Warriors. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Warriors pagdating sa cap space, kailangan nilang maging mahusay sa pagpili ng mga free agents na maaaring makuha sa murang halaga. Si Fultz ay isang ideal na guard na maaaring manggaling sa bench at pamahalaan ng opensa habang nagpapahinga si Steph Curry na 37 taong gulang na. Noong 2023 season, ang former star mula sa Washington ay may average na 13.9 points, 3.9 rebounds, 5.7 assists at 1.4 steals per game while having 51.4% shooting from the field at 31% from the 3-point range in just 60 games. Bagay na mas mataas kung mabibigyan lang ng sapat na minuto sa rotation. Si Fultz ang naging unang overall pick sa 2017 NBA Draft for Philadelphia Sixers. Matapos ang isang season ng college basketball, bagamat malamang ay hindi na niya mararating ang kanyang dating all-star potential, walang duda na may kakayahan siyang maging isang solidong role player sa tamang sitwasyon. Tinapos ng Warriors ang 2024-25 season bilang ikalawang seed sa Western Conference na may record na 48 panalo at 34 na talo. Anong masasabi nyo kay Fultz sa Warriors mga kaibigan? Speaking of Warriors, nang magising ang mundo ng NBA nitong Lunes sa isang trade ng Memphis at Magic, inaasahan na ang susunod na malaking trade sa liga ay iikot kay Kevin Durant ng Phoenix Suns. Ngunit ikinagulat ng mga fans nang ang Memphis Grizzlies at Orlando Magic ang siyang nagsimula ng off-season sa paglipat ni Desmond patungong Orlando kapalit ng malaking haul ng mga draft pick. Kasama sa package sina Cole Anthony at Kentavious Caldwell-Pope mula sa Magic para sa salary matching, kasama ang 4 na unprotected first round picks at isang pick swap. Isang deal na posibleng maging batayan sa off-season negotiations. Ano ang kahulugan nito para sa mga koponang tulad ng Golden State Warriors?
Kung titingnan ng Warriors, sila ay isa sa ilang team na kayang magpadala ng kasing daming draft capital tulad ng ginawa ng Magic. Ayon sa isang artikulo ni Bobby Marks ng ESPN, kayang i-trade ng Warriors ang hanggang 4 na first round picks sa 2026, 2028, 2030 kung nasa pick 1 to 20 at 2032. Bukod dito, may ilang kontrata din silang maaring isama sa trade gaya ni na Moses Moody at Buddy Hield na pinagsamang may halagang higit $20 million para sa susunod na season. Kung saan maaaring maging mas interesante ang usapan ay kay Jonathan Kuminga. Sa pamamagitan ng sign and trade, maaaring tumaas ang halaga ng kanyang kontrata na isasama sa trade. Ngunit tandaan, 50% lamang ng salary ni Kuminga ang bibilangin sa trade dahil ito ay isang sign and trade. Kaya naman, kung pipirmahan ng Warriors si Kuminga sa isang kontrata na nagkakahalaga ng $20 million per year at idagdag sina Moody at Hield sa deal, sapat na ito upang mahabol nila ang isang player na kumikita ng $30 million per year. Kung titingin sa mga player sa liga, maaaring mapabilang dito sina Derek White o Trey Murphy. Hindi nangangahulugan na dahil nagpadala ang Magic ng 4 na unprotected picks ay kailangan ding gawin ito ng Warriors, lalo na kung isasama si Kuminga sa trade. Pero ang kakayahan ng Warriors na gawin ito ay ginagawang kaakit-akit silang trade partner para sa mga team na naghahanap ng draft capital, kaya't magandang posisyon sila ngayong off-season. Kaya hindi na isang katanungan pa na isa ang Warriors sa nakabenepisyo sa trade ngayon ni Desmond Bane. At speaking of Durant, isang kamakailang ulat mula kay Shams Charania ng ESPN ang nagsiwalat na ang mga preferred trade destinations ni Kevin Durant ay ang Miami Heat, San Antonio Spurs at Houston Rockets. Gayunpaman, maaring makisali pa rin ang ilang koponan kung makakatanggap ang Phoenix Suns ng mas magandang offer kaysa sa mga destinasyong nais ni Durant. Ang Miami Heat ay tiyak na isang kapanapanabik na opsyon, lalo na't kakalipat pa lamang ni Jimmy Butler, isang 6-time All-Star, patungong Golden State Warriors noong trade deadline ng Pebrero. Simula nang i-trade si Butler, tila nawalan ng malinaw na direksyon ang Heat, kaya ang isang galaw para kay Durant ay may saysay, lalo na kung nais nilang makipagkumpetensya muli sa huminang Eastern Conference. Kamakailan lang, nakita magkasama sina Jimmy Butler at Kevin Durant sa isang event ng Paris Saint-Germain, PSG sa Los Angeles. Sa isang event ng Paris Saint-Germain sa Los Angeles. Siyempre, maaaring wala itong kahulugan sa basketball. Ngunit kapansin-pansin pa rin kapag nagsasama ang dalawang bituin sa panahon ng trade season, at si Durant nga ang isa sa mga nangunguna sa mga chismis ngayon. Maraming fans ang agad na nag-react sa paglabas ni na Durant at Butler at agad na nauwi sa trade speculation ang mga usapan. Draymond, Moody at maraming first round picks para kay KD. Loading na, ani ng isang fan. KD to the Warriors confirmed, sabi naman ng isa pa. KD definitely not coming to Miami now, komento ng isang fan. At least sasabihin ni Jimmy sa kanya kung paanong mas malupit ang Minnesota kaysa sa Miami. Biro ng isa pa, tila mainit pa rin ang trade talk sa paligid ni Durant at ang simpleng public appearance lang ay sapat na upang painitin ang mga haka-haka. Anong masasabi niyo mga kaibigan?